Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, sex palit isda. At only in the Philippines, mga pangyayari sa Pilipinas lang daw nagaganap tuwing eleksyon. Pag walang budget, sabihin na ito lang yung iaano sa amin, ibibigay. Hintay kami din ng customer na nakakausapin namin, iyain namin kung saan. Yung 5 kilo, minsan may 4. Inibenta namin. Ang kahirapan din ang nagtutulak sa mga babae ko na hindi nila ginusto to pero pinipuwersa sila ng kahirapan. Kaya ko bayaran ang utang sa Pilipinas. Ito na po ako, ang manok ni San Pedro. I am the watchdog president. Sana naman ay may pinag-aralan ang magiging presidente ng Pilipinas. Mas maganda siguro yung matatawag na siya ay professional. Kilala ang Navotas bilang bagsakan ng iba't ibang klase ng isda. Pero sa tuwing lulubog ang araw, nagbabago ang kalakalan sa loob ng fishport na ito. Dito nagaganap ang ibang uri ng bentahan, kung saan ang panandali ang pagbebenta ng aliw. Ilang kilo ng isda ang nagiging kapalit. Sex palit isda ang tawag nila rito. Kinse anyos pa lang nang pasukin ni Marian, di niya tunay na pangalan ang ganitong uri ng bentahan ng laman. Ayon sa kanya, mga mangingisda at trabahador ng pier ang kanyang mga customer. Entertain yung customer, iyayain namin. Pag walang budget, sabihin na ito lang yung iaano sa amin, ibibigay. Hintay kami din ng customer na nakakausapin namin, iyain namin kung saan. May 10 taon na ang nakalipas nang simulan ni Marian ang trabahong ito. At sa bawat pakikipagtalik, sariwang isda ang tinatanggap niyang kabayaran. Yung 5 kilo, minsan may 4. Inibenta namin sa fishbird, sa una. Minsay hindi raw bababa sa isa ang kanyang nagiging customer. Yung madaling araw. Tapos nun, balik na naman kami, tatambay uli kami doon. Tapos kuha uli kami ng customer. Then merong 400, 300, ganun. Siyempre, pupuyat ka. Magkakagalap ka ng pera na kakainin mo kinabukasan. Isa si Joaline. Sa edad na 15 taong gulang, palit isda rin ang kanyang hanap buhay. Nakapag-usap na sa presyo. Minsan, isda lang. Hindi mo alam na isa lang ang gagalaw sa'yo. Kamukat-mukata mo, 2. Ang mga hayop sa gubat nagpupuntahan ng Nava sa syudad. Alam mo na may mga buwaya na pwedeng kumain na kumagat sa'yo. Sunod-sunod na pagsagipang masasaksihan. Ouch! Pambihira ang ganitong eksena. Ayan na. Diretso na. Nung una ko nakita, akala ko wala na siya eh. Ngayon, nagpapakita na siya ng energy. Born to be wild! Ngayong Miyerkules, mas maaga na pagkatapos ng saksi. Talamak daw sa loob ng fishport ang ganitong uri ng trabaho sa tuwing sasapit ang dilim. Pulgaran kung alukin ng mga kababaihang ito ang sinumang kalalakihan dito. Walang pinipiling itsura o edad. Karamihan sa kanilang mga inaalok, mga mangingisda rin. Ang ganitong bentahan ng laman, hindi na nga raw sikreto sa mga taga rito.
Isang mangingisda si Ian, di niya rin tunay na pangalan. Ayon sa kanya, ilang beses na rin siyang naging customer ng mga babaeng palit isda. Minsan mga bata nakukuha namin. Ganyan. Minsan 19, 18, ganyan. Or minsan babae kung anong gusto hanggang saan. Pagkatapos ko, kaya pagkatapos sa kasama ko, ganyan. Minsan sabay, ganyan. Hindi raw bababa sa 4 na beses sa isang buwan kung sila'y mangontrata ng babae. Kasi sabik din kami sa laot, ganyan. Minsan, hindi mo rin masabi. Kainitan ng katawan. Ano namin. Kung tila hayok sa laman ang mga gaya ni Ian, uhaw naman sa kabuhayan ang mga gaya ni Marian. Ibinebenta ni Marian ang bawat kilo ng isdang natatanggap niya bilang kabayaran mula sa mga parokyano. Ang kanyang pinagbentahan, ito raw ang kanyang ikinabubuhay. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na mahigit 50% ng mga Pilipino ang nagsabing sila'y mahirap. 40% naman ang nagsabing wala silang makain. Para sa Kaisaka, isang grupong nagsusulong ng mga karapatan ng mga kababaihan. Kung matutugunan lamang daw ang problema sa kahirapan, hindi hahantong sa ganitong eksena ang buhay ng ilang kababaihan. Ang kahirapan din ang nagtutulak sa mga babaeng to na hindi nila ginusto to pero pinipuwersa sila ng kahirapan. Kailangan daw matugunan ng pamahalaan ang problema sa hanap buhay. Ito raw kasi ang masasabing ugat kung bakit pinapasok ng ilang kababaihan ang pagbebenta ng laman. Ang mga kababaihan sa mga baybaying komunidad, wala namang livelihood na suporta ang gobyerno. Kaya talagang yung mga talagang maraming anak, alam naman natin sa komunidad maraming anak, sila din yung talagang gagawa ng paraan para kahit man lang pagkain ng mga pamilya nila. Malaki rin daw ang kakulangan ng implementasyon ng batas, kaya nagpapatuloy ang ganitong uri ng prostitusyon. Tingin ko wala silang ginagawa kasi nagkalat naman ng mga bugaw pero wala tayong nababalitaan na nahuhuli. Karaniwan na nakikita natin, makikita natin yung mga babae pero andyan lang sila at umiiral pa rin ang mga ganong mga kalakaran. Kaya hindi raw nakapagtataka kung nagpapatuloy ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isa si Joaline, hindi niya tunay na pangalan sa mga magpapatunay dito. Sa edad na 15 taong gulang, palit isda rin ang kanyang hanap buhay. Pero bagamat ito ang kanyang trabaho, nakaranas na raw siyang ma-rape ng kanyang customer. Ang usapan, isang lalaki lang, di ba? Nakapag-usap na sa presyo. Minsan, isda lang. Siyempre, yung pagdating na nakainom ka na, hindi mo alam na may isa lang ang gagalaw sa'yo. Ang mukat-mukata mo, 2. Inabuso na, hindi pa raw siya binayaran ng sapat. Ang usapan namin babayaran. Pero ang ginawa sa akin, yung pinababalik ako. Pagdating ng ilang araw, hindi na siya nagpakita sa akin. Dahil sa takot, mas pinili na lang daw ni Joaline na manahimik at kalimutan ang nangyaring insidente. Hindi rin daw nagtagal na manhid na siya sa madilim na mundong kanyang pinasukan. Yung iba, naibebenta, yung iba, inuulam. Para pag ang problema, bigas na lang, di ba? Kaya wala rin yung pag nakakapit. Malaki rin daw ang pananagutan ng lokal na pamahalaan kung bakit nagpapatuloy ito sa Navotas. Hinahayaan lang. Parang yung nangyayari. Alam naman ng mga pulis, alam naman ng ano. Pero wala kasing batas na magtutulak talaga. Pero ayon kay Navotas Mayor Tobias Chanco, problema rin nila ang Navotas Fishport. Sa ngayon, wala raw sa lokal na pamahalaan ang pangangalaga ng Navotas Fishport. The fishport is not under the police control of the Navotas PNP, but it is under the police control of the PNP Maritime Group. In so many instances in the past, I have already objected to that. And in fact,
I have written yung mga chief PNPs regarding this matter, no? Ayon naman sa Maritime Police, ginagawa na nila ng aksyon upang mahinto ang ganitong bentahan ng laman sa loob ng fish port. Siyempre, mas bibigyan namin instruction yung aming mga personnel para bantayan kung meron, palabasin na agad para hindi na mangyayari yung sinasabi niyo. Pero ang diin ng lokal na pamahalaan, mas aayos ang kalakaran sa loob ng fish port kung nasa kanila ang pangangalaga nito. The best thing to do is we get the police to do the control of the fish port. Diba? Kasi whoever has police control over it has to be responsible. And ang hindi maganda dyan, not only yung illegal activities, yung crime. Pag may crime naman sa loob ng fish port, hindi naman fish port crime yun eh. Pumapasok rin sa crime index ng nabotas yun eh, diba? So if it's uncontrolled inside the fish port, it's also bad for us. Ang lumalalang kahirapan at kawalan ng malinaw na solusyon ay malinaw na siyang nagiging dahilan ng pagkapit sa patalim ng ilang kababaihan. Lumang problema na dapat noon pa sana nalapatan ng tugon ng mga kinauukulan. Lumang problema na ang prostitusyon at kahirapan. Pero hanggat hindi nabibigyan ng solusyon ang pagkalam ng sikmura ng ilan, mahihirapang mahinto ang pagkalakal sa sariling katawan ng ilang kababaihan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ito na po ako, ang manok ni San Pedro. Sana naman ay may pinag-aralan ang magiging presidente ng Pilipinas. Mas maganda siguro yung matatawag na siya ay professional. Saang presinto ka pupunta sa darating na eleksyon? Dati, may 350,000 na presinto kada halalan. Pero dahil computerized na ang 2010 elections, magkakaroon ng tinatawag na clustered precincts. Pagsasama-samahin ang 5 hanggang 7 regular na polling precinct para pagsilbihan ng isang counting machine. Maaari pa rin hanapin ang inyong pangalan sa nakagawiang voters list. Ang mahalaga lang ay tingnan kung saang cluster kabilang ang iyong presinto. May 82,200 counting machines na inaasahang makukumpleto sa February 22. Nakasalalay ang fully automated election sa pagdating ng mga nasabing makina. Di lang yan ang kailangan nating usisain, kaya't abangan ang mga susunod pa nating leksyon sa eleksyon. Kaya ko bayarin utang sa Pilipinas. Ito na po ako, ang manok ni San Pedro. Sa kasaysayan ng eleksyon, may mga pangyayaring tila may tuturing na only in the Philippines. I am the watchdog president. May nagpapatayan kapalit ng posisyon at kapangyarihan. Nagpa-brownout pagsapit ng bilangan. At usad pagong na canvassing na inaabot ng ilang buwan. Kung may librong araw na may susulat tungkol sa mga pambihirang pangyayari sa eleksyon, marahil isang Pilipinas sa mga mangunguna rito. Ngayong eleksyon, ang ilang eksena, first time sa ating kasaysayan. Ang muling pagsabak sa politika ng 2 pangulo ng bansa. Sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada, napatunayang may sala sa kasong plunder at nakulong. Pero ngayon muling tumatakbo sa pagkapangulo. Only in the Philippines ka nagkaroon ng isang sitwasyon na may isang convicted criminal, kung gusto na natin call spade a spade, that's him. Despite the fact na pinardon siya, on record na yan, na nagkakampanya and even proclaims to the whole world na babalik siya ng Malacanang. Masalimuot ang usapin ng muling pagtakbo ni Erap dahil sa iba-ibang interpretasyon sa saligang batas. Pero malakas ang loob ni Erap. Wala raw siyang nilalabag na batas sa kanyang muling pagkandidato. Wala na question doon. Absolute yun eh. No condition. Restoring my civil and political rights. Very clear. So,
If I can vote, I can be voted upon. Very clear. Sa kaso naman ni Pangulong Arroyo, kauna-unahan din na ang isang Pangulo muling tatakbo sa Kongreso matapos ang kanyang termino. Is an insult to the office of the President. Kasi tinitingala natin ang pinuno ng bansa at ang hinahanap ng taong bayan ay pagkatapos mong manungkulan sa pinakamataas na pwesto, ikaw ay magiging senior statesman na ng bansa. Tinanggap lang po naman niya ang clamor, no, o yung panawagan ng kanyang mga kababayan at kabalin sa 2nd District na katawanin sila sa darating na Kongreso. Tumugon lang po siya sa pangangailangan ito at siguro ito dapat natin bigyan ng karampatang paggalang. Ayon sa palasyo, kung tutuusin, nangyari na raw ito noon kaya't hindi na bago ang pangyayari sa politika. Kung titignan po natin ang kasaysayan, meron din naman mga president ito sa Amerika, halimbawa, pumalik po sa Kongreso si John Quincy Adams, pagkatapos niyang manungkulan bilang ikalima yata na Pangulo ng Estados Unidos. Kaya nga sabi ng iba, part ng isang mas malaking plano. So hindi yan plan to run, plan to win power. Maging ang nakakulong at may kaso, pinapayagang tumakbo. Si dating convicted rapist Romy Holosos, pinayagang tumakbo noong 1998 at nanalo bilang kongresista ng Zamboanga del Norte. Samantala, bagamat hindi pa natutuldukan ng kaso, sangkot si Senador Antonio Trillanes. Tulad ni Holosos, nakapagsisilbi siya sa pwesto mula sa loob ng kulungan. Ang pangkaraniwang tingin ng taong bayan ay kung nakakulong ka ay meron kang pagkakasala sa lipunan at may pagkakasala ka sa bayan. Kaya ikaw ay hindi karapat-dapat manungkulan. Si Trillanes, mas matindi yung kanyang pagkapanalo dahil siya ang kauna-unang sundalong kumalaban sa pamahalaan na nakakulong, tumakbo at nanalo. Bagamat walang naniniwala na mananalo siya noon. Gusto rin nilang malaman kung naintindihan ng taong bayan yung kanilang pinaglalaban. Kung may simpatya ba yung taong bayan sa kanila at sa kanilang pinaglalaban. Kaya napag-usapan nila na kaya tumakbo itong Senador Trillanes. Ngayong eleksyon, naghain din ang kanilang kandidatura sina Colonel Danny Lim, Colonel Ariel Kerbin, at 4 pansundalong kinasuhan din ng rebelyon. Hayaan mo ba, the state already consider him as an enemy of the state. And yet, papayagan mo maging senador. He wanted to make a change, and na-feel niya na kahit ang mga tao, gusto rin talaga ng pagbabago. Simple lang ang mga kwalifikasyon ng mga nagnanais tumakbo sa anumang pwesto. Sa ilalim ng saligang batas, maaaring sumabak sa politika ang sino mang ipinanganak sa Pilipinas. Marunong bumasa at sumulat, nasa tamang edad at ilang taong naninirahan sa bansa, depende sa posisyong tinatakbuhan. Personal na pananaw ni Attorney Ferdinand Rafanan, legal head ng COMELEC, na maaari pa sanang gawing mas maigpit ang mga panuntunang ito. Sana naman ay may pinag-aralan ang magiging presidente ng Pilipinas. Mas maganda siguro yung matatawag na siya ay professional. Meron siyang naipasa na board exam. Hindi lang basta graduate ng college. Preferably lang, bakit naman ito ang naisip ko na isang qualification na may dagdag? Kasi ang presidente ng Pilipinas, leader siya ng lahat. Leader ka ng mangmang, leader ka ng magagaling, leader ka ng mga professionals. Paano mo sila i-lead at igalang ka nila at susundin ka kung mas magagaling pala sila sa iyo? Yung proposal nga na magkaroon ng college degree, that is stupid. Hindi ba? You're making an assumption if you don't have a college degree, you don't have intelligence, you don't have competence, you don't have character, you don't have maturity. Di ba? Marami pa, it raises too many questions that complicates unnecessarily yung ating choices. Sa bansa lamang din daw halos hindi nananaig ang diwa ng party system, kaya maraming politiko palipat-lipat ng partido. Kasi you're talking here of people changing parties as if they are changing clothes, Yung integrity of the party, like platform in program niya, makakame into question.
Parang nangyayari, sa akin personal na tingin, parang kaartehan lang yon para masabing meron silang platform. Because you do not see it in what they actually do. Pagkatapos ng eleksyon, hindi pa rin daw natatapos sa mga pangyayaring tila dito lang sa bansa makikita. Ang mga kandidato ayaw tanggaping sila'y natatalo dahil naniniwala silang sila'y nadaya. Request authority to open the envelope. Nauwi sa masalimuot, magastos at mahabang proseso ng recount ang ilang resulta ng boto. Ang alam ko sa US, kapag natalo na, kahit wala pang proclamation, tinatanggap na, kinocongratulate na yung nanalo, nagko-concede. May speech pa of concession. But in the Philippines, never na nangyari yan. Or kung nangyari, very, very rare. Kung pagbabasehan ng mga pangyayaring ito, nangangahulugan pa rin tila matagal pang panahong hihintahin bago mahinog ang sistemang may kinalaman sa ating eleksyon. Sa huli sa isang tunay na demokratikong sistema, nasa botante pa rin ang pagpapasya kung ang mamumuno sa ating bansa ang siyang karapat-dapat. Malagang pagtibayin ng mga panuntunan sa maraming bagay, ilagay at isaayos sa mga ito sa tamang sistema. Parang maraming bagay na hindi ka nais-nais na nangyayari tuwing eleksyon, maiwasan na tuluyang mawala. Ako si Jiggy Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.